Magandang araw ulit mga ka-DIY. Pag-uusapan natin ngayon ay ang pagpapalit ko ng air filter at cabin air filter. Kwento ko na rin po sa inyo nung nakaraang PMS ko, which is my 5th PMS sa casa, na advice nila na palitin na daw yung aking cabin air filter. Kaso at that time, yung budget ko is para lang talaga sa change oil, which is due on that PMS. At yung presyo kasi ng cabin filter nila ay nagkakahalaga ng mahigit 1,000 pesos. So I've decided na lang na umorder online, which I usually done, which I've done before para makamura. Nag-combo na rin ako guys sa pag-order at nagsali na rin ng air filter. So tara, pag-usapan natin ngayon kung gaano ba dapat kadalas at bakit ba tayo magpapalit ng air filters natin, magkano ito, at papaano po ba ako or papaano po ba palitan ang aking cabin filter at air filter. Kung sa mga biyahe nyo po guys ay may mga foul na amoy sa loob ng sasakyan na inilalabas galing ng air vents nyo, maaring sobrang dumi na ng cabin air filter nyo, or worst, wala talagang filter sa air cabin nyo. Normal lang po guys at may chance talaga na papasok ang mga amoy makina or kung ano yung current na amoy sa labas through air vents ng sasakyan nyo. Dahil may daluyan naman po talaga ng hangin yan from the condenser sa labas hanggang sa evaporator and blower sa loob ng inyong sasakyan. But if may cabin air filter kayo, hindi makaka-penetrate yung mga masangsang na amoy papasok sa cabin ng sasakyan nyo. Another purpose na rin kung bakit tayo maglalagay ng cabin filter is, syempre, number 1, to filter dust, cobwebs at kung ano pang dumi na posibleng makakasira ng aircon blower ng sasakyan nyo. So in short, kahit maliit lang na bagay ito, malaking tulong po yan sa overall performance ng air cooling system ng inyong sasakyan at long life na rin ng aircon blower nyo. Ganoon na rin po yung principle guys kung bakit din tayo magpapalit ng air filter ng ating sasakyan. By the way guys, sa mga hindi po nakakaalam, magkaiba po yung cabin filter sa air filter. While yung napag-usapan natin kanina sa aircon system natin, yun yung para doon nilalagay yung cabin air filter. Sa engine naman po natin itong air filter. Madali lang naman po siya intindihin guys, para tumakbo yung sasakyan, kailangan ng maayos at magandang timpla ng gasolina at hangin sa loob ng engine nyo. So, gasolina or crudo plus hangin, sariwa at malinis na hangin para tumakbo yung inyong sasakyan. Hindi mo guys gugustuhin na may papasok na mga dust or bato-bato ba or worse, tubig na hahalo sa gasolina nyo. Malaking sira po yan guys sa makina ng sasakyan nyo. Worse, i-overhaul nyo yan at di natatakbo. Kaya to prevent that, dapat regular din tayo nagpapalit ng ating air filter. So unahin po muna natin guys ang pagpapalit ko ng cabin filter. Madali lang po ito mga ka-DIY. Kung napanood nyo na po yung video ko, the last time I changed itong filter dito, madali na lang po sundan ito sa inyo. Most cars naman po guys, if hindi po espresso yung sasakyan nyo, located po yan kadalasan at the back of the glove box o kung yung tinatawag nating compartment box. Open nyo lang po yan at pihitin yung magkabilang dulo para ma-access nyo yung cabin bay sa likuran yan. Pagkatapos, dito in my case for Suzuki Espresso, may switch lang yan siya sa right side to open the cabin. Once done, pwede nyo nang hugutin yung old cabin filter para palitan ng bago. Another thing pala guys na i-share ko sa inyo, malaking tulong po yung pagpapalit ng bagong cabin air filter.
Kasi po if masyadong marumi na ito, hindi na po makakabuga ng maayos ang aircon blower natin, resulting to poor air pressure sa air vents natin. So, mahina na yung ating aircon. And huwag din po kayo guys magpapakarga ng preyon, which is kadalasang advice ng mga aircon mechanic. Hindi ko naman po nila lahat, pero may mga mapagsamantala talaga and will grab the opportunity para perahan tayo. Palitan nyo lang po muna yung cabin air filter, and if wala talagang improvement sa aircon performance, tsaka na po kayo mag-seek ng professional. Kasi guys, madali lang naman po itong gagawin natin, at sayang naman if short tayo sa budget, then ipapasok pa talaga natin sa mga auto shops, tapos maruming filter lang pala ang problema. So, in my experience po today guys, matapos po nating palitan yung almost 2 years na cabin air filter. Yes guys, ang tagal ko po nagpalit ng cabin filter, 1 year and 7 months, and nasa more than 10,000 kilometers na po ang takbo ng sasakyan. Ginagawa ko kasi guys, pinapagpag ko lang po siya regularly, like every after 2 months, then balik agad yung old natin na cabin filter. Pero this past few months kasi, kahit gaano ko pa kadalasan yung pagpagpapagpag sa kanya, mahina na po talaga yung buga ng aircon. Like around 20 to 25% na lang yung nafe-feel kong buga niya. Unlike nung bago pa ito. But today, matapos tayong maglagay ng bagong cabin air filter, balik 100% na po siya. Now, next guys is itong pag-change natin ng air filter. Obserbahan niyo po guys kung gaano kadumi at kaitim itong ating old air filter. And same thing po, 1 year and 7 months na po since release from casa bago ko po papalitan yung air filter natin. Unang gawin is syempre to access the engine bay, i-open niyo po muna yung hood. Sa Suzuki Espresso guys, manual po itong akin, hindi po ito AGS na variant. Iba po size at dimension ng air filters natin, ka Suzuki Espresso na manual at saka yung AGS. So if AGS po yung inyong Espresso, iba po yung air filter na gagamitin nyo, hindi po itong nasa akin ngayon. I-share ko na lang po sa description and comment below if saan po kayo o saan ko po nabili itong aking filters, and hahanap na rin ako ng para sa AGS doon guys, and lalagay ko doon sa comment section. Now in my empty variant, itong air cleaner case ay may dalawa lang namang locks ito guys, as shown po dito sa video. Pihitin nyo lang po to release to access the air filter inside, and then tanggalin nyo lang yung old filter tsaka palitan ng bago. Ganun lang po siya kadali. Actually, walang 5 minutes guys, napalitan nyo na ng bagong air filter ang sasakyan nyo. So, nasa magkano po ba ang bili ko ng aking air filter at cabin air filter? Lahat po ito ay nabili ko po online. Ang cabin filter na pinili ko ay ang charcoal type. Mas pricey siya sa common na filters na ginagamit, which is yung particulate type na puti. Yun ay nasa 200 to 300 pesos. Itong akin na pinili, which is yung charcoal or carbon type, ay nag-range online sa 350 pesos hanggang 600 pesos.
The reason lang naman guys no, kung bakit charcoal or carbon type ang pinili ko is dahil malakas ito mag-filter and mag-eliminate ng mga foul odors o yung mga amoy-amoy sa air vents nyo. Marahil nakakakita din kayo guys no, ng mga pinipwesto na uling sa mga public restrooms. Common din ito kapag bagong pintura ang bahay, naglalagay ng uling malapit sa bagong pintura na surface. Hindi po yan pamahiin guys, no? Talagang malakas mag-eliminate ng masangsang na amoy ang charcoal or ang uling. Ang air filter ko naman, nagre-range lang ito from 300 to 400 pesos online. And dahil combo ko ito nabili, ito'y lahat ay nabili ko sa halagang 699 pesos. So, price-wise guys, no, budget-wise, mas nakamura na ako kung nung binili ko siya online. Ilalagay ko na lang po guys no, sa description below and sa comment section ang link from Shopee kung saan ko po ito nabili if interested kayo bumili nito online or dahil palitin na rin ang mga filters nyo. So guys, I hope nakatulong tayo today para sa mga lalong-lalo na sa mga new car owners dyan at sa mga nagbabalak i-DIY ang pagpapalit ng kanilang mga air filter and cabin air filter. Let me know rin po guys no, sa comment section anong mga challenges nyo sa pag-DIY ng mga auto nyo at baka magawan natin ng episode niyan. Huwag po kalimutan guys to subscribe if di pa po kayo nakaka-subscribe sa ating channel and to like the video. Salamat po sa support mga ka-DIY. See you on your next video and sa ulitin, magandang araw po sa inyong lahat. Bye-bye!